May ipapagawa muna ako sa inyo. Huwag na huwag niyong isipin ang isang pink na elepante. Iniisip niyo na, no? Hindi kayo nag-iisa. Ito pala ang tawag doon, ironic process theory. Ayon sa isang psychologist na si Daniel Wegner, kapag pinipilit nating iwasan o sinusubukan nating wag isipin ang isang bagay, madalas doon ito mas lalong pumapasok sa isip natin. So nung sabihin ko na wag niyong isipin ang isang pink na elepante, para maintindihan ng utak natin yung instruction na yon, kailangan munang buuin ng isip natin yung image ng isang pink na elepante. Kaya bago pa niya maproseso yung salitang huwag, nasa isip na natin yung pink na elepante. Kaya siguro napansin nyo rin, kapag kinakabahan tayo at paulit-ulit nating sinasabi sa ating sarili, huwag kang kabahan, parang mas lalo tayong kinakabahan. At kapag naman sinasabi natin, huwag kang magkakamali, doon mas madalas nagkakamali tayo. Dahil ang atensyon ng utak natin ay napupunta doon sa mga bagay na pinaiiwasan natin at hindi doon sa dapat nating mapuntahan. Halimbawa, may isang eksperimento pa. Ang mga ski instructor, hindi nila sinasabing don't hit the trees kapag nagtuturo silang mag-ski. Sa halip, ang sinasabi nila, stay on the trail. Dahil pag sinabi nilang don't hit the trees, doon sa mga puno napupunta ang atensyon ng mga nagte-training ng ski. At madalas, nahihit nga nila yung trees. Sa pang-araw-araw nating buhay, ganyan din. Imbes na sabihin mo sa anak mo, huwag mong itatapon itong juice ha. Try mong sabihin, hawakan mo ng dalawang kamay itong baso. Sa halip na sabihin mo, huwag kang matakot, subukan mong sabihin, huminga ka ng malalim at gawin mo lang kung ano ang kaya mo. Na-realize ko nga, hindi lang ang mahalaga ay yung mga salita na sinasabi natin. Mahalaga rin yung kung saan natin dinadala ang atensyon ng isip. Kaya sa susunod na magbibigay ka ng instruction o kaya naman mag-encourage ka ng ibang tao o kahit nakakausapin mo lang ang sarili mo, try mong wag sabihin yung mga bagay na pinaiiwasan mo. Instead, sabihin mo kung saan mo gustong makapunta at kung ano yung resulta na ine-expect mo. Parang ganito lang. Instead na sabihin mong don't be late, mas maganda sabihin mo be here at 8 o'clock. Dahil minsan, ang utak hindi sumusunod sa salitang huwag, kundi ang sinusunod nito ay kung nasaan ang kanyang atensyon.